nakita ko yung post na to ng mga YouTube creators sa X. So, I decided na gawan natin ng video. May mga creators na nagre-report ng sudden termination ng kanilang mga channels at nagkakaroon ng problema sa kanilang monetization. So ngayon pag-uusapan natin ano ba talaga yung ibig sabihin ng mga natanggap nila na violation nila. At of course, paano tayo makakaiwas para hindi mangyari sa mga channel natin. So as you can see dyan sa picture, makikita nyo, mga ma'am sir, 1.3M subscribers. Grabe, hindi basta-basta yan. Taon niyang pinaghirapan yan. So imagine, no, years mong binuo yung channel mo na yan na umabot ng 1.3 million subscribers. Tapos, pagising mo, makikita mo, deleted. Yung dahilan ng pagkabura ng channel niya, mga ma'am sir, ay spam and deceptive practices. And I know marami pa rin dito yung hindi aware, walang idea with this kind of violation. Kaya ipapaliwanag natin yan anong mga content yung pasok sa tinatawag na spam and deceptive practices. Guys, yung tanong ng karamihan, totoo bang may mass banning na nagaganap ngayon sa YouTube? Pero yung pinaka-importanting tanong na dapat nating masolusyonan is, ano yung dapat nating gawin? Paano natin maiiwasan yung mga to para hindi mangyari sa channel natin? Okay mga ma'am sir, dito sa unang screenshot makikita nyo dyan, di ba? Makikita natin yung isang creator na nagsasabing mayroon siyang 1.3 million subscribers. Imagine, pero na-remove daw yung channel niya dahil sa spam and deceptive practices. At makikita rin natin dyan, di ba, na nag-submit siya ng appeal pero rejected yung appeal. Pakalaruhin lang natin, hindi porket may nakita tayong post na ganito na nagkaroon ng or nabura yung channel niya because of this kind of violation. Hindi ibig sabihin dahil may nakita tayong ilang mga creators na nag-post, automatic nang masasabi natin na may official na mass banning na nagaganap sa YouTube. Okay? Wala tayong sapat na ebidensya para sabihin yan. Pero mga ma'am sir, itong screenshot na to ng creator na to, yung nangyari sa channel niya, so, nagpapatunay lang yan. So, masasabi kong ito ay isang magandang reminder sa atin, sa lahat ng mga creators dito sa platform, na legit, seryoso ang enforcement ng YouTube sa mga ganitong violation. Ano ang spam policy? This is from YouTube mismo. We do not allow content, metadata, or behavior designed to take advantage of the YouTube community, including spamming users or manipulating the platform in ways that mislead them. We also prohibit misleading viewers to boost content engagement or to flood community spaces with inorganic promotion. Dito sa bandang ibaba, ipapakita ko sa inyo mga ma'am sir, yung mga halimbawa ng violations na to. Nakalagay dyan, examples are included below. Take note, this is not a complete list. So, papahati ako lang babasahin mga ma'am sir para mabilis tayo. Number 1, engagement manipulation. Yung example niyan, offering rewards in exchange for likes, views, or subscribers. It's okay to ask viewers to like, comment, or subscribe. So, bawal pala yung nag-o-offer ng mga reward para lang i-like, no, i-view, or mag-subscribe sa channel. And pangalawa, fake engagement. So, example nito yung posting high volumes or low effort repetitive polls. Example, click the heart if you like the food multiple times a day. So, bawal pala yun. So, number 3, comment spam. O, ito ba kami mga gumagawa pa rin ito, guys, ha? Yung pagko-comment na sobrang dami, tapos identical sa iba't ibang mga channel, nagko-comment tayo. Ayan, o, nakalagay, posting identical or similar, check out my channel, messages across hundreds of videos. So, delikado, mai-spam ka niyan. Okay, number 4, off-platform diversion. Example niyan, a 10-second video promising a free unreleased movie that directs viewers to a URL in the description which contains malware. Kaya mga ma'am sir, ingat-ingat tayo sa mga pinandalagay nating links sa mga description ng video natin. Sinasabi natin sa video, panoorin niyo na nasa description yung link. Tapos pag-click ng link, nako, boom, it contains malware pala. Naku, bawal na bawal yun. Number 5, detection evasion. Example niyan, uploading a television episode that has been mirrored horizontally to avoid detection. Number 6, automated or synthetic mass production. Okay, number 7 is scrape content. So, example niya nakalagay dyan, a channel that takes popular clips and re-uploads them in their entirety without any transformative editing, reaction, or educational breakdown. Number 8, scams. 9, malicious clickbait. What happens if content violates this policy? So, ito yung mangyayari. If your content violates this policy, we may suspend your monetization or terminate your channel or account. At yan na nga po yung nangyari sa channel ng creator na to na may 1.3M subscribers. As you can see, his channel was removed from YouTube and now nanghihingi siya ng human review from the platform.
Now, let's proceed naman dito sa second screenshot na to. So, anong nakalagay dyan? Your channel remains ineligible for monetization. Our reviewers found that your appeal was not successful. You still have the opportunity to reapply for monetization. Kung mababasa nyo yung nakasulat sa bandang ibaba, no? Severe policy violation. Mabigat-bigat. A channel associated with your account was flagged for serious violations of our YouTube monetization policies. And then, sa pinakibaba, nakalagay, suspended due to related channel. Your channel is related to another channel that suspended from the YouTube Partner Program. So, bawal na bawal yun mga ma'am sir. Wag na wag nyong gagawin yun. Kung may existing pa kayong mga restriction at hindi pa kayo tapos sa restriction na yun, wag mo na kayong gumawa ng bagong channel tapos ipapamonetize ninyo ulit. At ito mga ma'am sir, ito yung bagay na dapat seryosohin nating mga creators dito sa YouTube. Once na nangyari sa atin to, once na na-encounter natin to. Kasi walang excuse dito, walang exempted dito. Especially yung mga creators na may multiple channels. And this is based from YouTube's current monetization policy, no? It states that if a channel has been demonetized or terminated, creators should not create or use other channels to get around those restrictions or apply to YPP with related channels during the suspension period. Meaning, wag na wag mong iba-bypass yung restrictions mo para gumawa ng bagong channel. Katulad nga ng nangyari dito sa pangalawang creator na to, na binaypass niya yung unang restrictions niya, gumawa siya ng panibagong channel, tapos mag-a-apply siya for monetization. So, ganito yung sabi ng reviewer sa channel niya. Severe policy violation and suspended due to related channel. Nasa halip maliit lang yung problema na kakaharapin niya nung una, mas lalong lumala. So, ito na, ano yung mga bagay na dapat natin gawin para maiwasan natin to, hindi mangyari sa atin to, at maingatan natin yung mga channel natin. Number 1, huwag gumamit ng misleading titles at thumbnails. Number 2, huwag mag-spam ng links or deceptive promotions. At number 3, huwag bumili o artificially manipulate ng views, subscribers, likes, o watch time. Next, number 4, huwag gumawa ng bagong channel para takasan ang existing restriction. Number 5, alamin mo ang policy bago ka gumawa ng content, not after ma-terminate ang channel mo. So, as you can see, may mga malalaking channel na sasampulan, meaning, mas seryoso yung pagiging compliant sa YouTube policy ngayon. So, ayun mga ma'am sir, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Sana nakapagbigay ng idea, lalong-lalo na yung mga wala pa talagang knowledge or hindi pa familiar sa mga ganitong klaseng violation. I hope nakatulong ito, lalong-lalo na sa mga baguhan. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung notification bell natin dyan sa baba para lagi kang updated sa ating mga bagong videos na katulad nito. Yun lang, more power po sa ating lahat. I hope, I wish lahat tayo sumakses dito sa YT. So yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!